sa 25 pesos mo, Gold Premier Member ka na. I-click na ang Join button para maging Gold Premier Member ka na. Dahil sa 25 pesos mo, ikaw ang laging una. Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Mag-open sana ako ng account. Hoy, Chamcho! Kikilo sa inyo! Sige! Tama! Sige! Tama sabi! Sige, diba? Ipon! Buksan mo! Dali! Malaki pa! Buksan mo! Nasaan manager niyo? Nasaan? Sige, sama mo ko, dali! Ha? Dali! Ay, sa akin, Dito mo! Tabi! Hoy! Gusto mo to? Dali! Tawagan mo sa intercom! Dali! Sir, lumabas na kayo. Pinabubuksan ho nila ang vault. Makapatayin ho nila kami. Sir, parang awa na ninyo. Lumabas na kayo dyan. Maawa na kayo sa amin. Sir, lumabas na kayo. Papatayin ho nila kami. Manager! Lumabas ka dyan! Hindi ka lumabas dyan! Papatay ko itong mga empleyado mo! Hindi ka ba naawa sa kanila? Sasagutin mo ang buhay nila! Bibigyan kita ng 2 minuto para lumabas dyan! Hindi, iisa-isahin ko itong mga to! Labas! Hindi yan ang manager! Di ba kailangan nyo nagbubukas ng vault? Ako lang nagbubukas ng vault. Sige! Buksan mo! Dali! Sige! Buksan mo! Buksan mo! Ay, ay, ay! Parang walang nangyari ah. Cool na cool ka pa rin. Ninervyos din ako. Hindi lang halata. Akala ko nga suicide ka na eh. Hindi ka nga maawat. Totoo naman yung sweetheart eh. Talaga namang mahirap yung ginawa mo eh.
Minsan, kailangan mag-ingat ka rin. Tama si Jenny, Mando. Mabuti na lang naunahan mo yung mga hold-uppers kanina. Sinuwerte lang. Dahil hindi ko pa siguro oras. I still think you should be more careful. Nag-iingat naman ako ah. Alam ko may nagmamahal sa akin. Ang gustong sabihin ni Mando, ayaw niyang mabiyuda ka nang hindi pa kayo nakakasal. Eh, paano naman kami makakasal? Ayaw nga niya kausapin si Mama. Ewan ko ba? Diyan malaki nervyos ko sa mama mo. Ewan ko ba dyan sa kaibigan mo? Talaga matigas ang ulo. Ay, alam niyo ba, as early as 2 weeks ago, nakatanggap ng death threat itong si Daniel sa telepono. Anong death threat? Wala naman sa akin sinasabi si Daniel ah. Wala yon. Mga walang magawa siguro. Nakatuwaan lang ako. Paano kung hindi nagbibiro ang mga yon? Eh di bahala si Mando sa akin. Mabuti pa siguro wag ka muna sumama sa amin kapag naghahatid kami ng pera sa main office. Naniniwala ba kayo doon? Hindi na tayo guguluhin ng mga tarantadong yon. Natakot na sa nangyari kanina. Mando, kumusta ba Ate Clara mo? Mukhang mabuti naman itay. Ate Clara mo masyadong malihim. Meron ba siyang isinimbong sa'yo? Wala naman ho. Nagkakasundo naman sila ni Daniel eh. Oo nga naman. Mukha naman masaya si Ate Clara sa buhay niya ngayon eh. Di ba, Kuya? Sumabat ka na naman, Nadia. Huwag kang sasali sa mga usapan ng mga matatanda. Toy naman, kayo lang matanda. Si Kuya bata pa eh. Di ba? Diyan na lang kayo, uminom na lang kayo. Maglilinis pa ako. O teka, papunas. Salamat tol ah. Lalo akong kinabahan dyan sa trabaho mo, Mando. Eh, tay. Hindi naman ho araw-araw hino-hold up yung bangko namin eh. Tsaka nag-iingat naman ho kay tay. Matagal ko nang sinabi sa'yo yung peligroso yung trabaho mong yan. Eh tay, ngayon lang nangyari sa amin yun eh. At isa pa, hindi ko na ho pwedeng iwan si Daniel. Lalong-lalo na ngayon. Kaibigan ko na nga, bayaw ko pa. May iba tayo ng usapan, Mando. Talaga yata kailangan tayo lumipat, ha? Bakit ho itay? Tuloy ba pag-iba nitong apartment? Ganun na nga siguro, eh. Plano ni Mr. Torres, tayuan ng supermarket ang lugar na ito, eh. Oh, kayo nang bahala dyan ah. Magsara ka na. Oo, sir. Bahala na kami. Brad, sandali lang. Ah, bakit? Pwede ka ba makausap? Sir, bakit? Ano ba yan? Wala. Eh, nagmamadali ako eh. Bakit ba? Brad, importante ito. Ako ang magbibigay ng swerte sa'yo. May negosyo kasi kami. Gusto ka namin isosyo. Malas ako eh. Wala akong swerte sa negosyo. Sigurado to. Walang lugi. Kailangan lang namin ng kooperasyon mo eh. Kailangan namin ng tao sa loob eh. Brad, kung nagbibiro ka, masamang biro yan. Hindi ako nagbibiro. Ang swerte, pag dumating, minsan lang. Hindi ko na ulitin. Hanggang minsan lang talaga. Hindi ka na makakaulit. Hindi pa sira ulo ko. Ikaw ang bala. Pero, Kim? Baka sakaling magbago isip mo. Ito ang calling card ko. May imprenta ka pala. Ah, oo, noon. Gumagawa kami ng falsifikadong pera. Pero ngayon, yung tunay na pinupunteriya namin. Kaya kung sasama ka, malaki magiging parte mo. Mabuti pa umalis ka na. Baka hindi ako makapagpigil. Malasing ka.
Salamat. Oo nga pala, sweetheart. Natanggap na ako sa Esperanzas. Mag-i-start na ako next week. Ang ganda naman ng kombinasyon natin. Sa trabaho ko, puro barel. Sa'yo, puro bulaklak. Pero kung naiba sana ang trabaho mo, di mas mapapalagay sana ako. Tingnan mo na lang yung nangyari sa inyo last week. Wala naman nangyari sa akin. Bida pa nga ang labas ko eh. Tsaka, hindi ko na maiiwan yun. Alam ko naman kung bakit Dahil sa kaibigan mo. Jenny, para kasing kapatid ko na si Daniel. Sa bagay, kesa naman mapabarkada ka pa sa wala nang inisip kundi ang mag-good time. At least kay Daniel, matino. Mukhang may plano sa buhay. Ang swerte-swerte nga ng Ate Clara mo Kung isipin mo, pareho lang kayo ni Ate Clara. Excuse me, sir. Pinabibigay ho ng mama doon. Salamat. Jenny, halika na. Sino yun? Wala. Huwag mong pansinin yun. Kanina pa kasi tayo nag-uusap tungkol sa swerte. Kaya may lumitaw na malas. Halika na. Kayo mga nasa van, magsibaba kayo riyan! Kung hindi, pasasabugin namin yan! Basuka! Bumaba na tayo! Ano? Bababa ba kayo o hindi? Huwag kayo magpapaputok! Bababa na kami! Dali pare! Baba! Kunin niyo lahat ng pera! Tara! Dali pare! Baba! Tara! Nawala. Kaya na. Tandang-tanda ako. Dito ako tumalon, Tinyente. Para makaiwas na sa mga hold-uppers. Hindi ako maaaring magkamali. Matindi yung mga armas nila. Meron silang basuka, grenade launcher. Katunayan nga ho, ito pa ho yung tama ng basuka nila oh. Hindi ako maaaring magkamali. Alam mo, pwedeng pinala lang yan Pero kung totoong nangyari yung hold-up na sinasabi mo, nasaan yung mga kasamahan mo na binaril? Yung kotse, yung armored car, tsaka yung billboard na sinabi mong tinamaan ng basuka. Hindi ko ho alam ang nangyari nung makalayo ako. Baka ho dinala nila yung van at mga kotse. Baka gawa mo lang yan. Mahalaga ang oras namin. At hindi namin pwedeng sayangin sa isang kasong tulad nito. Tiniente, talagang nawawala ang asawa ko. Tulungan niyo kami. Pero ano nga ang kaso? Paano kami mag-iimbestiga?
Tinyente, hinold up na kami. Nadama yung 6 kong kasama. Pati yung bayaw ko. Hindi pa ba malinaw yun? Mando, Tiniente, wala kaming parang malaman kung buhay pa ang asawa ko. Kaya kami humihingi ng tulong sa inyo. Jo! Sir! May nakausap ka ba sa subdivision? May narinig nga raw silang putukan, sir eh. Talagang malalakas na putok. Pero natakot maglabasan. Akala ka, sir, may kuuli. Maririnig talaga nila putukan dahil hindi nila ako tinigilan. Sa akin ang address at telephone number mo. Kung ano man ang development, tatawagan ka na lang namin. Pero kung katarantaduhan lang ito, mabuti pa sabihin mo na sa amin. Masasayang lang ang oras natin. Okay? Mando, ano ba talaga nangyari? Ano ba talagang nangyari? Dito, pare. Oh, meron pa isa dito. Gather all objects that could identify the bodies. Sigurado ka bang ito ang mga hold-up victims? Positive, sir. Yung armored van at saka yung mga coaching ginamit nila. Natagpuan namin doon sa likod ng ruins. Mukhang kilala ko ang trabahong ito, Perlas. Baka inside job. Posible. Hindi naman pala false alarm ang natanggap mo report. Ganun nga, sir. Kanya lang hindi natin alam kung ano talaga ang totoong nangyari. Ate, maiwan ka na lang dito. Gusto ko makita si Daniel, Mando. Dito ka na lang. Ako nang bahala. Oh my God. Nakuha namin to. Suot ng isang bangkay na sinunog. Daniel! Daniel! Ate! Ate! Daniel! Tama na! Tama na! Tama na, ate! Ano ba kasalanan mo? Daniel! Bakit? Bakit ka nila ginanto? Oh, yung mga bangkay, pakuha nyo na. Yes, sir. Kabo. Sir, Yung mga reporters sa headquarters, papuntahin nyo na rito. yes, sir. Lakad na. Ngayon, naniniwala na siguro kayo sa akin. May hold up na nangyari. 6 man namatay kong kasama. Merong kaso kung yan ang ibig mo sabihin. Pero ang alam namin nangyari, ang bersyon mo. Baka naman hindi yan ang tama. Ang gusto mo sabihin, Tiniente, may kinalaman ako sa nangyari, ganun ba? Nakakaduda lang kasi. Kau lang ang nakaligtas. Brutal ang grupong tumira sa inyo. Wala silang iniiwan ng buhay. Doon sila nagkamali. Dahil hindi nila ako napuruhan. Sila ba nagkamali? O ikaw? Patutunayan ko sa inyo na totoo sinasabi ko. Gagawa ko ng sarili ko investigasyon dahil wala akong maasahan sa inyo. Umamin ka na, Ronquillo. Para hindi na tayo pare-parehong mahirapan pa. Sabihin mo kung ano talaga nangyari.
Baka matulungan ka pa namin. Bayaw ko isa sa mga biktima. Huwag mo akong pagbintangan na nagpahamak sa kanya. Kapag sangkot ang pera, maghuhudas ka. Kahit sa bayaw mo. Teka. Hold it! Perlas, tayo na sa headquarters. Kayo dalawa, may una kayo rito. Walang dapat natirang buhay sa mga yon. Yon ang plano natin. Maglalaho lang na parang bula ang isang armored van ng bangko at ang perang dala niya. Pero paano nabuhay si Ronquillo? Paano siya nakaligtas? Swerte pa rin siya. Hindi pa niya oras. Tayo ang nalalagay sa alanganin. Habang buhay si Ronquillo, may taong nakakaalam ng tunay na pangyayari. At isang taong hindi pa nating kagrupo. Si Wahoo lang, sir, ang may problema niyan. At ako. Masyado kasing tiwala at mayabang yung Wahong yan. Pinagyabang pa yata na bataan ko siya. Ano ba naman ang magagawa ng isang taong katulad ni Ronquillo? Malaki ang magagawa niya para guluhin tayo with Mark. Kung hindi siya abutin ng malas. Kailangang mawala siya. Sir, markado na siya pati sa mga pulis. Principal suspect yata siya sa nangyaring hold-up. At baka makulong pa yun pagka nakakuha ng abogado. Hindi ba Ronquillo? Kung gaganti yun, tsak babalikan niya si Wahoo. Gamitin mong pain si Wahoo. At papasok sa bitag natin ang kalaban. Sir, pumasok na. Hintayin na lang natin. Ina mo! Wala ka nang ligtas ngayon. Hanatan nyo!
Kung sa hold up, nakalusot ka. Dito. Siguradong sabit ka. Masusing pinagtuunan ng pansin ng korting ito ang motibo at dahilan ng nasasakdal. Maliwanag na ang motibo ni Armando Ronquillo ay paghihiganti nang sugurin niya at mapatay ang 3 sa 4 na biktima nung gabi ng 2 ng Hunyo 1988. Kung ang puso ang susundin, imbis na ang isip sa pagsusuri ng kasong ito, matatanggap natin ang paghihiganti ni Ronquillo at ang kanyang dahilan. Siya ang naapi, siya ang namatayan, siya ang naghahanap ng katarungan. Pero may ibang paraan pa para mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang bayaw. Ang mga paraang yon ang unang dapat ginawa ng nasasakdal, hindi ang ilagay ang batas sa kanyang mga kamay. Patay sa mga testimonya ng nasasakdal at ng mga testigo sa kasong ito, napatunayan ng korteng ito na si Armando Ronquillo ay Ano ba?
Nakikilala mo ba, Komando? O baka pumurol na ang memorya mo sa 2 taong bakasyon mo rito? Hindi ko kayo makakalimutan. Kayo ang dahilan kung bakit ako nandito sa loob. Huwag mo kaming sisihin. Ikaw may kasalanan kung bakit nakulong ka rito. Hindi mo kasi inisip nung naghiganti ka na hindi na itutuwid ang mali ng isa pang pagkakamali. Ang sabihin mo, Major, minsan talaga, walang puso ang katarungan. May punto ka. Lalo na sa kaso mo. Kayo ang hinold up, pero kamalas-malasan. Ikaw ang nabubulok dito. Tama ka, Major. Isa lang ang pagkakamali ko. Nilagay kong bata sa aking mga kamay. Hindi pagkakamali yan. Kung autoridad mismo ang maglalagay ng batas sa iyong mga kamay. Ayoko ng matagal na usapan. Kaya nagpunta ako rito. Para hingin ang tulong mo. Pero anong maitutulong ng isang preso? Sa isang magiting na alagad ng batas na tulad mo? Malaki. Lalo na kung ang bubogin ay ang grupo ni Moran. Bakit ako? Simple. Dahil alam nilang nasa loob ka. At hindi ka makakagalaw laban sa kanila. Ayoko na. Tahimik na ako dito. Tahimik din ba ang konsyensya mo? Ayaw mo bang malaman na nangyari tungkol sa pamilya mo? May nalalaman ba kayo? Marami. Mando. Ikaw may higit na dahilan para itumba si Moran. Alam kong kinakargahan niyo lang ako. Para tanggapin ko alok niyo. Si Moran ang leader ng grupong pumatay sa bayaw mo. Siya pa rin ang kapural ng lahat ng trahedyang nangyari sa pamilya mo habang nakakulong ka. Pinatay si Ate Clara. Nawawala si Nadia. Pati si Itay. Huwag mong sabihin si Mura na may pakana ng lahat ng ito. Eksakto. Tinamaan mo ang pako sa ulo. Anong galit niya sa pamilya ko? Tanggapin mo ang alok ko. Malalaman mo kung bakit at makakaganti ka pa. Pare, okay lang naman. Pare, hindi pa nakukulit yung tarima ko eh. Sigarilyo mo. Basta. Sige. Iiwas natin. Okay ba? Ayos mo, pare. Dalaw rito. Na nga eh. Si pare, ikaw, meron siga? Ayun! Hoy! Anong guling nangyayari dyan? Sige yan! Sige! Sabay tuloy kayo! Sabay na ba? Okay! Yoko! Hoy! Ikaw! Tama na! Tama na! Ha? Ikaw na naman, Ronquillo. Sir, pinagtanggol ko lang sarili ko. Ikaw naman kasi. Bakit ayaw mong tanggapin yung alok ni Major?
Mando. Halika na sa taas. Maupo ka. Bago ang lahat, mabuti sigurong makilala mo ang ilan sa mga taong makakasama mo sa misyong ito. Kilala mo na si Captain Perlas. Pero ngayon, magkakampi na kayo. Kalimutan na ninyo nangyari noon at baka mabulilyaso pang misyon ng dahil doon. Wala na sa akin yon. Pero nakulong ako dahil sa'yo. Kaya lang wala na akong magagawa. No hard feeling. Nagsisinghalan na naman kayo. Para kayong mga dragong nagbubugahan ng apoy. At ito nga pala, Sir Erning. Matagal mo makakaututang di lang ito. Kosa, kamusta pare? Mando, pwede mo pagkatiwalaan, Sir Erning. Lahat na impormasyon na kailangan mo, sa kanya mo itanong. Pero ang talagang mga kapartner mo ay si Patrolwoman First Class Alicia Villamor. Mando, baka isipin mo pinapainang kita ng babae para ganahan ka sa misyong ito. Higit ang maitutulong ni Alice kaysa kapartner na Barako. Pero Mando, hindi kasama ang lambutsingan sa serbisyo niya. Wala ako sa isip ko yan. Lumabas ako dahil kay Moran. Maganda si Alice. At matagal ka ng dieta sa babae. Pero tama ka. Mahalaga ang misyong ito. Kailangan mabuwag ang grupo ni Moran. Kung paano nyo gagawin, kayo ang bahala. At kinakailangan ding makuha ang affidavit ni Suarez. Sino si Suarez, Major? Dati siyang kasosyo ni Moran. Marami silang mga pasugalan at putahan. Napatay siya mga 2 weeks ago lang. At ang laging panakot ni Moran ay padadalhan niya ng kopya nito ang Kongreso at ang media. Baka naman, sir, bluff lang ni Moran ang lahat ng yan. Bluff man o hindi, walang mawawala sa atin kung makukuha natin ang dokumentong ito. Maliwanag ba sa iyong misyong ito, Mando? Kailan kami mag-uumpisa, Major? Ngayon din pagbaba natin sa safe house na ito. Alice. Buksan mo. It's a 9mm Cobra machine pistol.
Marunong ka rin pala magdasal. Saan mo natutunan yan? Sa loob? Ang bilin nga pala ni Major, wala kang taong pwedeng kausapin, maliban sa grupo natin. Gusto ko sana makausap si Jenny. Dahil matagal ko na siya hindi nakita. Pero nagpigil lang ako. Aba, iba ka rin ano. Yung iba mga preso dyan kapag nakakalaya, good time kagad ay natupag. Pero ikaw, pamilya at saka girlfriend? Hindi ako masamang tao dahil preso ako. Mapapatunayan mo rin yan, Miss Villamor. Inday? Po, Inday? nandiyan na po. Ano sabi ni Mama? Anong oras daw siya uuwi? Hindi po sinabi, dadalawin daw yung kumari niya. Baka nagmadyong na naman yun ah. Oh, baka si Mama na yan. Jenny. Di mo kilala si Manuel. Nasa Amerika siya ngayon. Pero, babalik siya sa isang buwan para magpakasal kami. Di ko alam ang gagawin ko mula nung makulong ka. Pinala kong dalawin ka o sabihin sa ito pero hindi ko magawa. Pero bakit mo nasabi ngayon? Ewan ko. Siguro nabigla ako. Pero, mahal pa rin kita. Samba, dito. Samba naroon. Ando sa kwarto ko. Papakilala mo ba ako, ha? Oo. Hintayin mo lang ako rito. Itay. Itay. Mando? Ba't ka nandito? Mahabang istorya, Itay. Pwede mo ikwento sa akin. Makikinig ako.
Huwag ngayon, Itay. Hindi ka pwede magtagal? Tumakas ka siguro, ano? Hindi, Itay. Legal ang paglabas ko. Malaya ka na? Parolato ka na? Itay, sinabi ko na sa inyong mahabang istorya. Hindi lang mahaba. Komplikado pa. Hindi kayo maniniwala kung sasabihin ko sa inyo. Hindi pa nawawala ang tiwala ko sa iyo, anak. Salamat, Itay. Sino ba yan? Totoo ba naman yung baril na hawak niya? Laruan ata. Oo. Binabaril ko yung mga usisera. Ay, naku, dali. Kagaya nyo. Alam mo naman doon na kami tumira ni Nadia nung gibain ang bahay natin para gawin yung bagong supermarket sa lugar. Ilang buwan tapos mamatay ng ate Clara mo, nawala si Nadia. Tapos may dumating na mga lalaki sa bahay ni Clara. Dinala ako rito. Si Nadia, Itay. Nasaan siya ngayon? Aalis na po ako, Itay. Mag-ingat ka sana, anak. Kailan mo ka babalikan dito? Hindi ko pa alam. Saan ka pupunta ngayon? Hahanapin ko po si Nadia. Hindi ako titigil kahit umabot pa ako ng impyerno. Easy lang. Diba? Baka makilala ka ng mga tao rito kapag nanggulo ka. Kaya ako pumayag na isama ka rito. Dahil nangako kang hindi ka magwawala. Bakit hindi mo sinabing ganyan ang trabaho niya rito? Tanong mo sino ba yun? Ba't ka pala sa akin pinadyo yung tukmol na yun? Ewan. Nadia! Nadia! Buksan mo pinto, Nadia! Kaya huwag ka masyadong mainit. Kasi, ilan-ilan lang kami sa departamento ang nakakalam ni Tumando. Kaya pwede kang damputin at arestuhin ng ibang pulis. At wala kaming magagawa. Mapipilitan kami sabihing, takas ka. Kapag nagkataon pala, parang mainit na tinggan niyo akong bibitawan kapag napasok kayo. May labang ka. Hanggat kasangga mo kami, Kosa. Huwag ka mag-alala. Hindi ka namin pababayaan.
Buti pa kaya, bumalik ka muna sa loob. Palamig ka muna bago ka namin labas ulit. Mali ang impormasyong maabot sa inyo. Beripikadong nakakulong pa dito si Armando Ronquillo. Andito. Nakatayo sa harapan ko. Sinundo siya ng gwardiya mula sa kanyang Bartolina. Pero salamat sa pagtawag niyo. Good day, sir. Sige. Ibalik siya sa kanyang Bartolina. Nasa loob naman daw ang tarantado Si Warden mismo ang nakausap ko. Hindi magsisinungaling sa akin yon. Pero nakita ko sa club pa. Siya talaga nag-umpisa ng gulo. Pakakahawig lang. Napagkamalan mo. Ikaw kasi ang bata-bata mo pa, mahina na yung mata mo Sinabi ko na sa'yo na nakakapagpalabo ng mata yung sobrang inom, William. Pero boss, baka hindi mo alam. Uso na sa mga preso nakakalabas pagkatapos pumapasok sa loob. Minsan nga, sir, kasama pa sa good time mga jail guard. Hindi lang yun, sir. Nai-involve pa sila sa trouble. Mabubulok si Ronquillo sa munti. Kailanman hindi siya makakalabas ron. Wala siyang malakas na padrino. Nasa estate si Mrs. Moran. Si Stephanie lang ang kasama niya sa bahay na yan. Yung anak niyang babae, Hindi ba may anak din siyang lalaki? meron. Pero wala dyan Nakahiwalay ng tirahan yon. Pag may bagong ginagarahe, palipat-lipat. Alam mo ba kung saan siya ngayon nakatira? Kung sinong ginagarahin niya? Hindi ko nga alam Masyado ka makina! Lahat na lang ng lalaki sa club, pinapatulan mo! Naiiyak mo sa ulo! Aminin mo na! Hindi ko nga alam! Di ba? Masyado kang mayagdi! Tol, tama na yan! Babae yan! Tigas ng ulo mo! Ayok ka! Halika nga! Hindi ka talaga matatala! Hindi kita titigilan, papatayin kita! Sinungaling ka! Salamat Tigas ng ulo mo! Wag! Wag! Ayok ka! Magtapat ka na! Papatayin na kita! Ayok! Wala kang kadala-dala! Ha? Gusto mo yun? Ano? Tuloy mo! Tuloy mo! Ayoko na. Ayoko na. Halika na! Hindi na kita! Ano mo ako
ligtas na raw si Nadia rito. Pwede na natin siya iwanan. Baka pwede natin intayin magkamalay siya uli. Sinaksakan kasi siya ng pampatulog, kaya medyo matatagalan. Ano ba talaga lagay niya? Hindi naman daw grabe. Siguro pagbalik mo rito, makakausap mo na siya. Makikilala ka na niya. Kumpirmado, sir. Nasa labas nga si Ronquillo. Siya lumusob sa bahay ni William kanina umaga. William na yan eh. Bakit niya ba pinatulan yung kapatid ni Ronquillo? Natipuan, sir. Nung pinasubaybayan niyo sa akin si Nadia, sumama sa akin. Hindi na talaga natuto yung lokong yan. Laging pinaghahalo ang negosyo at ang bisyo. Kaya palaging nakukompromiso. Mabuti hindi siya tinuluyan ni Ronquillo. Nag-uuramentado na ho yun. Di unahan natin mag-uramentado. Marunong din naman tayo niyan, di ba? Ikaw nang bahala with Mark. Wala kaya tang ganang kumain. Nabawi mo na pala si Nadia eh. Ang pinaplano mo ngayon? Di yung mission natin. Simuran. Tama-tama. Pupunta ka bukas kay Major. Kung sa ba? Oh, Major! Mando, makalbit mong gatilyo, marupok ng bungo ko. Sorry, sir. Ano ang ginagawa niyo rito? Pumasok kayo nung walang kaingay-ingay. Hindi mo ba alam na pinagli ako sa pusa? Nag-iingat lang ako. Baka ako napasok na itong safe house natin. Ditimbok ako. Akalain ko bang narito ka? Talagang timbog kayo kung hindi ako narito. Salbahe kang bata ka, binigla mo ako ah. Sir, may biro sa kusina. Uminom muna kayo. Para bumaba kung ano man yan nakabara sa lalamunan nyo. Mando, pakiusap lang. Huwag mo na sanang i-chismis ito. Alam mo naman may reputasyon akong pinangangalagaan. Good evening. Anything, sir? May fresh roses pa ba? Ay, sorry ho, pero closing time na ho kami eh. Baka pwede pa oh. Birthday lang ng girlfriend ko eh.
Ganun naman eh. O sige ho, titingnan ko ho. Excuse me ah. Thank you ah. Ikaw ang tinatanong nila sa akin. Pero sabi ko, nakakulong ka. Sabi ko, hindi na tayo nagkikita. Nagalit sila. Sinaktan nila ako. Tatlo sila. May baril yung dalawa. Mando, ano bang nangyayari? Bakit pati ako nadadamay sa gulong ito? Jenny, hindi ka na nila guguluhin pa. Sisiguruhin ko yan. Ako na ang gagawa ng paraan. Sorry, Jenny. Nadamay ka dahil akala nila nobya pa rin kita. Nagkamali sila. Pareho ko. Tatakot ako, Mando. Baka bumalik sila. Baka kung ano nang gawin nila sa susunod. Layuan mo si Jenny. Wala siyang kinalaman dyan sa problema mo. Alam niyo, Aling Esther, gagawin ko lahat para sa anak ninyo. Hindi ako papayag na matapuan siya ng langaw kung magagawa ko lang. Lalo na bugbugin siya ng mga tarantadong yun. Aba, kung tutuusin nga, wala na kayo ni Jenny. Ikakasal na siya sa ibang lalaki. Langit at lupa na ang agwat ninyo. Hindi langit at lupa, Aling Esther. Langit at impyerno. Pero ito sisiguruhin ko sa inyo. Kapag nabaliktad ang pangyayari, kung ako nasa langit, kayo nasa impyerno, mamahalin ko pa rin ang anak ninyo. Batch, split na tayo. Masundan tayo dito. Sige ho. Sorry, Jenny. Mando! You can do it, girl. Up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now forward. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. I'm trying to change the way you. Sa next session natin, ha? And watch your diet. Sige, bye-bye. See you. Ernie? Belo? Shit! Iniwang nakabukas ang pinto! Ernie! Belo, saan na ba kayo? Punyeta! Miss, sinong hinahanap niyo? Yung mga driver ko nawawala eh. Nandun yata, natutulog. Ano? Punyeta, anong ginagawa niyo? Tutulog kayo dyan? Huwag kang papalag. Baril to. Sige, sakay. Sandali! Sakay nga! Hindi kita kilala. Ano ba kailangan Sakay mo na! sa akin? Sino ba kayo? Dami mong arte, ha? Tsaka! Sino ba kayo? Ano ba to? Ano ba kailangan niyo? Tumahimik ka. Sasapakin kita. Madali akong kausap, Mr. Moran.
5 milyong piso kapalit ng anak ninyo. Malaking halaga ang hinihingi mo. Minsan, doble pa rin ang kinita mo nang hold upin yung bangko pinagtatrabahuan ko. Pinatay niyo pa bayaw ko. Sisingilin mo rin ba sa akin pati ang buhay ng bayaw mo? Kalahati lang yan sinisingil ko sa'yo ngayon. Installment ka pala kung maningil ng pautang. Pero hindi ako nagbibigay ng palugit. Isa pa, Mr. Moran. Kailangan isuko niyo sa akin ang affidavit ni Suarez. Nagtatrabaho ka na rin ba ngayon para sa pulis, Ronquillo? Wala ka nang pakialam doon. Nagkakaintindihan na tayo. Itatawag ko sa inyo kung saan tayo magkikita. Oo. Bakit dinukot mo naman yan? Wala sa usapan yan ah. Di ba ang plano natin itumba si Moran? Kasama to sa plano ko. Pero Kosa, hindi tayo ang nagdidesisyon dito. Si Major lang. Biglaan ang nangyari, Erning. Kaya nagdesisyon na si Mando. Nandyan na yan eh. Wala na tayong magagawa. Eh yun na nga eh. Ako naman ang malilintikan. Ako pa ang pinaghanap nyo ng matataguan. Ano kaya kung isoli na lang natin to? Sayang naman. Laman tiyan din. Kinidnap natin yan. Pangatawan na natin. Soli na lang natin. Pero may kapalit. Nandito na si Moran. Dala mo ba? Dali mo sa gitna! Ering. Buksan mo. Habulin nyo! Bawiin nyo ang pera! Sige ka. Hindi ka narinig! Takbo! Dali!
Don! Ayun! 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 May oras sa pagmamahalan. May oras sa paghihiganti. Mayroong oras din para sa baril at bala. Ang kalupitan di nawawala sa daigdig. Mabuti pa kaya eh. Buhatin ko siya at ipasok ko doon sa loob. Baka magising pa. Kasalay, Tayo na. layang buhay mong hiniram lamang. Ang mga naging kasalanan ngayon pa lang ay pagsisihan. Iba kasing pakiramdam ko eh. Pag yung... Parang pag iniwan mo ko ngayon dito, hindi na tayo magkikita uli. Isa lamang Ngayon pa. sa Isipin mo. Ayos na ang lahat. Nakalaya na ako. Nabawi na kita. Susunduin ko lang itay, tapos magsasama-sama na tayo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Parang hindi na tayo magkikita. Nadia, tapos na mga araw natin sa impyerno. Pangako, babalikan kita rito. Gusto ba niyang mabuko ang plano natin? Wala sa usapan ng pagkindap sa anak ni Moran. Si Alice ho kasama niya, sir. Doon nga sa rancho dinala yung babae. Doon sinundan ni Moran. Kabanatan nga ho eh. Wala bang rumespondeng police office? Wala ho eh. Mabuti na lang, nakuha namin yung ransom money na hiningi ni Mando. Ransom? Malaking pera yun, sir. Isinuko rin ni Moran yung affidavit na sinasabi nyo, yung sa kasosyo niya. Buti nilang may magandang kang balita. Nasaan si Mando ngayon? Nasa safe house, sir. Doon ko nga pupuntahan eh. Huwag kayong alis doon. Pag nagkainitan, kailangan ibalik natin si Mando sa mundo. Naku, hindi papayag yun, sir. Ako ang in charge ng mission ito. Ako ang masusunod. Sige na. Yes, sir. Sir, kayo naman. Ano nga palang balita kay Mando? Nakabalik na siya sa safe house. Ano ba sabi ni Major? Ang sabi niya, huwag daw tayong umalis sa lugar nito. At pupunta siya rito. Nahilang ako dito. Bakit ka may ilang? Ang sabi ni sir eh, safe na safe tayo sa lugar nito. Wala nang ligtas na lugar sa atin, Erning. Eh di mag-ingat na lang tayo. Kosa, nilusob tayo ng mga Hudyo. Ikutan niyo sa likod!
Sa wala ng espiritu. Mando! Erning! Oh! Nasaan? Wala eh. Tingnan mo ron. Kung tutuusin, tapos na mission ko sa inyo. Nasa iyo na ang affidavit ni Suarez. Ikaw na magbigay kay Major niyan. Hindi pa tapos sa mission natin, Batch. Nasaktan mo man sila, pero hindi pa sila nalalansag. Kailan tayo titigil? Kapag marami nang nadamay? Nadisgrasya na si Erning. Teka, hindi ba ikaw may personal na away sa kanya? Tapos na ba yun, Batch? Nakapaghiganti ka na ba? Pero pwede ko muna itigil to. May iba pang panahon para singilin si Moran. May oras para sa baril. At hindi oras ng baril ngayon. Mabuti pa, hintayin na lang natin ang sasabihin ni Major. Bukas ng umaga tatawagan ko siya. Batch, nakakalimot ka na yata sa pinag-usapan natin. Na walang kakalas hanggat di natin natatapos ang misyong ito. Ingat, Batch. Natitya kung nagpakawalan na ng puwersa si Moran. Sir, bakit hindi natin kagad siya ibalik sa munti? Hindi mo na mapipigil si Mando. Nakaamoy na siya ng dugo. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang pag-oramentado niya. Oo. Kagabi pa nga ako dinala dito ni Mando. Katunayan, hindi ko nga ho alam ang nilalaman dahil salyado nung dinala niya rito. Sandali lang ho. Kukunin ko sa loob ng kwarto.
Anong balita, Kapitan? Delikado pa rin. Siya nga pala. Paano mo nalaman na nandito kami? Sinabi sa akin ni Cabo. Ano ang nangyari? Walang witness eh. Nag-iisa lang si Alice sa bahay at doon siya binanatan sa sarili niyang kwarto. Sino kaya? Mga tao ni Moran? Bunch. May usapan tayo, di ba? Na walang kakalas. Hanggang di pa natatapos ang mission natin. Kailangan kita. Lalo na ngayon. Tagal ko naghanap ng kasangga. Ang kaibigang ipapalit kay Daniel. Nang makakita ako. Hindi ko akalaing mawawala agad siya sa akin. Batch, isa lang hinihiling ko sa'yo. Lumabang ka. Kaya mo yan. Hindi kita matutulungan ngayon. Alam ko nag-iisa ka. Pero kaya mo yan. Labanan mo. Matagal na kitang hinihintay, Ronquillo. Uminom ka muna. Hindi ako nagpunta rito para makipag-inuman. Sinisingil ko lang ang balanse ng utang mo. Nasingil mo na ako, Ronquillo. 5 milyong piso. Baka nakalimutan mo na. Hindi nababayaran ang buhay ng tao. Wala akong utang na buhay sa'yo. Si Ate Clara. Hindi ako ang nag-utos na patayin siya. Si Erning, si Alice. Hindi rin ako, iho. Ang bayaw ko, si Daniel.
Hindi rin siya, Mando. Kumusta ka na, Bayaw? Alam kong matagal na kayong hindi nagkita. Kaya bibigyan ko kayo ng pagkakataong mag-usap. Pareho lang naman tayo eh. Nakulong ka ng 2 taon. Ganon din akong katagal nagtago sa Hong Kong. Ang problema, Bayaw, wala kang ambisyon. Ako ang nag-utos kay Wahoo para kumbinsihin ka. Pero tumanggi ka dahil sa letseng prinsipyo mo. Relax ka lang, pare! Dahil din sa prinsipyo, ipinagiganti kita, kaya ako nakulong. Dinibdib ko pagkamatay mo! Yun pala, sinetap mo lang lahat. Wala akong magagawa, Mando. Sagabal ka sa mga plano ko noon. Kaya sinakripisyo mo ko. Pero doon ka rin nagkamali. Binuhay niyo pa ako. Kalimutan mo na ang nangyari, Mando. Mahirap gawin yon. Sana ako lang niloko mo. Tinamay mo si Ate Clara, ang buong pamilya ko. Hindi ko magagawa yon. Mahal ko si Clara. Mas mahal mo ang ambisyon mo. Huwag na tayo magtalo, Bayaw. Iba na ang sitwasyon ngayon. Bakit hindi tayo magkampi uli? Ako lang makakapagligtas sa'yo ngayon. Mali. Ako lang ang pwede magligtas sa sarili ko. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Hanggat hindi niyo nababawi 5 milyon. Ikaw ang mali, Mando. Sasama ka sa mga tao namin para ituro kung nasaan ang 5 milyon. Alam na namin kung nasaan si Nadia. Gusto mo bang magkita sila ni Clara nang wala sa oras? Big Boy, sabihin mo kina Widmark na pwede nang dalhin si Mando. Ituturo na niya ang pera. Iba na rin na may pinagsamahan, di ba, Bayaw? Nagkakaintindihan na tayo, Bayaw. Pagbalik mo dito, partners na tayo ulit. Kapag nagkita tayo uli, hindi mo na kailangang magpanggap na patay na. Dahil tututuhanin na kita. Sige, lakad! Dito pala sa ospiso ng mga gurang mo'y tinago ang pera. Dito niyo tinapon ng tatay ko. Kaya dito kayo binaw ng pera niyo. Ngayon ituturo mo sa amin kung saan namin ukahin yun. Sige, baba! Sige, lakad! Dali! Saan? Sa loob. Walang kikilos! Baba mga baril! Bigay niyo sa amin si Ronquillo! Arestuhin namin yan! Leo! Ikaw! Nasa kamay!
Makakantayin namin yan. Nasa kamay na natin si Mando, pinakawalan pa natin. Dahil sa letseng 5 milyong piso. Kung hindi lang nakidnap si Stephanie, wala na sana tayong problema ngayon. Gusto ko bang mangyari yon? Ang problema, lumitaw ka pa at nagpakita ka sa kanya. Akalain ko bang puro palpak ang mga bata mo? Napakasimple lang ng pinagagawa natin, ha? Bawiin ang pera at tapusin si Mando. Walang mangyayari sa ating kung magsisisihan pa tayo. Isang bagay lang dapat ninyong gawin. Magtago kayo at huwag kayong pahuhuli. 2 taon na ako nagtatago, Major. Parang binalik nyo na rin ako sa preso sa gusto nyo mangyari. Hindi ka na dapat umalis ng Hong Kong. Gaano katagal mo naman pinaplanong mawala muna kami? Hanggang sa maayos ko ang problema. Hindi mo maaayos ang problema, Villar. Huwag ninyo akong ipari sa inyong dalawa. Gumagawa ako ng paraan. Hindi katulad ninyo. Wala na kayong ginawa kundi magsinghalan. Para kayong mga Texas nagigirian. Aba, kung susumahin natin, mas malaki ang mawawala sa akin kaysa sa inyong dalawa. Pare-pareho tayong apektado, Major. Pero ang pagkaalam ng tao, patay ka na. Wala nang uusig sa'yo. Kung di ang bayo ko, si Mando. Sandali lang. Malaki rin ang mawawala sa akin, ha? Matagal ko rin pinaghirapang buuin ang grupong yan pagkatapos sa isang iglap, maglalaho na parang bula. Nakinabang ka na rin, partner. Pero paano ang reputasyon ko? Ang ambisyon ko? Pwede akong maging chief of police. O superintendent. Alam mo yan. Pero anong ginawa mo? Inipit mo ako ng affidavit ni Suarez dahil gusto mo akong hawakan sa liig. Yan ang anay na unti-unting sumira sa ating partnership. Moran, hindi mo ako masisisi kung nagkaroon man ako ng ibang motibo nang ilabas ko si Mando. Iisa lang ang dahilan kaya natin inilabas si Mando. Ang isalvage siya. Dahil hindi niyo siya mapamaster sa loob. Malinaw ang usapan natin, Major. Pero alam kong madulas ang... Kaya naisip ko ang aking plan B. Kaya ito tayo ngayon. Parang mga dagang na bulabog. Kanya-kanyang hanap ng taguan. At sino ang pusa? Si Mando lang. Dahil si Perlas ay pwede kong ayusin. Kasama sa aking plan B ang itumba si Mando. At kapag wala na siya, tuloy ang ligaya. At ikaw, Daniel, pwede ka uling mabuhay. Ikaw naman, partner, balik sindikato ka. Ang hirap sa inyong dalawa. Masyado ninyo ako in-underestimate. Pababayaan ko bang paikutin ako na isang pipitsuging presong inampung ko lang na parang galising kuting? Never. Boss! Doon tayo sa likuran dumaan. Eddie, mauna ka. Tingnan mo. Balil mo! Sige, dali na yan. Balik tayo sa headquarters. Ibalatom na sa akin to, Kapitan!
Hindi pa pwede, Mando. Arestado na namin siya. Pabayaan mo siyang humarap sa korte. Hindi sa korte ng batas. Sa korte ko. Bakit mo ako pinag-iinitan? Hindi ako ang mortal mong kaaway. Huwag, Mando. Mapipilitan kami paputukan ka. Baka nakalimutan mo na, Ronquillo, na ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang mag-alaga ka ng mga kaibigang ahas. Silang dalawa ang kaaway mong mortal, hindi ako. Sinong dalawa? Ang bayaw mo at si Major Villar. Si Major ang bumaril kay Alice, Mando. Partner namin, Daniel, si Villar. Pero nang inilabas ka niya, hindi niya agad sinabi sa amin. Ginamit ka muna niya laban sa akin. Mas may gamit ka kung buhay hayop ka. Kaya absuelto ka muna sa akin. Ngayon, sabihin mo kung nasan sila. Dating na yun, boss. Kailangan sunduin ako agad. Nahuli na si Moran. Sinabi lahat sa pulis. Kaya sabit kami ni Major. Boss, ano ba ang plano ninyo? Lilipad muna ako papuntang Mindanao. Mula doon madali lang lumabas ng Pilipinas. Ganito din ang ginawa ko noon pagkatapos ng hold up, di ba? Kalain ba natin mauulit to? Ayaw na pala sundo niyo, boss eh. May nagigilos! Baba mga baril! Baba! Banyo.
Habulin yung stas! Akitin niyo! Baba kayo! Dali! Baba! Taas mo! Tay, nandito lang pala kayo. Galing ako sa kwarto niya eh. Masyadong mainit sa loob, kaya nagpapahangin muna ako dito sa labas. Bago na pala kutsyon niyo. Oo, may nagkawang gawa. May nag-donate ng 50. Nasaan mo yung dati? Ayun, sinusunog na. Talaga yatang hindi para sa akin. Di bale,
Tapos na ang misyon natin. Kaalam-alam din kung sino talaga magkakampi. Paano? Balik Bartolina uli ako. Huwag mong isipin yon. Baka may magawa kami. Tayo na. O, Mando, huwag ka muna maghulay suka. Siguro naman sasabihin mo na sa'yo kung nasaan ang pera, no? Mando? Kung hindi, baka sumunod ka riyan. Huwag kang malihim, Mando. Nasaan? Nasaan, Mando? Nasaan? Nasaan? Huli na kayo, Major. Wala na. Abo na. Good morning, sir. Oh, sige. Itay? Itay! Ang bigat nyo ngayon, Tay, ah. Meron pa kayong private nurse. Excuse me, sir. Doon na lang ako maghihintay sa labas. Okay. Tay, munti ko na kayo hindi makilala. Maupo ka muna at marami tayong pagkukwentuhan. Kumusta ka na? Kinukumusta ka nga pala ni Nadia? Ilalabas ko na siya sa rehabilitation center sa 1 linggo. Kayo naman, nakalabas na sa ospiso. Ako na lang natitira sa loob. Nauna pa ako sa'yo, no? Swerte lang yun, anak. Hindi ho swerte. Kung tama sa spetsa ko, nakahukay kayo ng kayamanan. Hindi ho kaya? Oh, anong kayamanang pinagsasabi mo? Itay, yung perang iniwan ko sa kutso ng kama nyo, hindi nasunog, ano? Naitago nyo. At nailabas ko sa ospiso na walang nakakaalam. Anong ginawa nyo? Mahabang kwento yan, anak. Kung sasabihin ko sa'yo, hindi ka maniniwala. Bakit hindi maiwasan ng tao ang kasalanan? Bakit hindi kabutihan ang itanim sa isipan? Sa nilikhay karaniwan, ang hangat ay kapangyarihan.
isang daigdigan. Bakit ba naman sa mundo'y ganyan ang karamihan?